ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsuon, ingnon ko kamo nga consumatum est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niini nga pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kini man ang 9,000 nga gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 9,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat ug sa 7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 9,000 ka tuig ug ania nakita karon sa 7,000 ka tuig na niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ngalan ng ating dakilang supremo, ng ating dakilang guro, ating mahal na supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Hari Philemon Oriam Bonanza, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982, dito po sa banal na syudad ng Pilipinas, particularly sa bahay mismo ni Dr. Jose Rizal dito sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At sa ngalan din ng ating presidente sa The Kingdom of God ngayon, si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, at ang ating ding presidente sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation na si Haring Adolfo Riam Bonanza. At sa lahat ng ating mga spiritual mothers, ng ating mga mahal na reyna dito sa templo, sa lahat ng kasapi ng First Royal Family, mga prinsipe at mga prinsesa, at sa lahat din ng mga kasamahan sa bawat rehiyon ng Pilipinas, ang mga board of directors sa The Kingdom of God, ang mga 12 disciples ng ating dakilang guro, mahal na rin Philemon Oriam Bonanza, mula sa Region 1 hanggang sa Region 12. At ganon din sa mga pangulo ng mga tribo ni Israel dito sa Pilipinas, ang the 12 gates of the Kingdom of God. At sa lahat ng mga leaders ng the Kingdom of God sa bawat probinsya, mga provincial leaders, bawat municipal, mga municipal leaders, ganun din sa bawat syudad, city leaders, hanggang sa bawat barangay ng Pilipinas, mga barangay leaders po natin. At sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa, at live po tayo dito sa Temple of the Kingdom of God dito sa Purok New Jerusalem, Dapitan City. At magandang hapon sa mga nagsubaybay, lalong-lalo na kay Ayan Eric Alicer Sabiron, magandang hapon, friends, Suhari,
nanood siya ngayon from Katipunan. Mapagpalang oras sa iyo dyan, Hari o Prinsipe Ayan Rick Alicer Saberon. Mga kapatid, ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang tungkol lang din sa kaharian ng Diyos na dito ibinigay ni Kristo sa bansang Pilipinas. At dito din pinapatunayan ng ating dakilang ama, Dr. Jose P. Rizal, na sa Pilipinas ay mayroong lupang pangako sapagkat yan po ang palatandaan na lilitaw sa lupang pangako ang sentro ng governance of the kingdom of God, na sa lupang pangako itatag ang kaharian ng Diyos. Kaya walang ibang nakaganap sa pagtatag ng kaharian ng Diyos ayon sa propesiya na itatag ang kaharian ng Diyos. So dito sa bansang Pilipinas, walang ibang nakatatag maliban lang ang aming dakilang guro, mahal na Haring Filimon Oriam Bonanza. So nagpapasalamat po kami na ang kaharian ng Diyos na noong unang panahon ay palaging dinadasal ng ating mga lulo at lula na Thy kingdom come, na parating sa atin ang kaharian ng Diyos. Nandito na mga kapatid, at bilang paalaala na walang ibang papasukan ang mga tao kahit anumang mga sekta. Walang ibang papasukan. Kung plano ng Diyos ang ating pagbabatayan, walang ibang pinapahanap. Sabi ni Kristo, datapwat, unahin niyo muna paghanap ang kaharian ng Diyos. Now seek ye first the kingdom of God. At isunod ang righteousness, yung katuwiran ng Diyos. And all these things shall be added unto you. Lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa ating lahat. Yung lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi lang sa material na pangangailangan, pati na po sa spiritual na pangangailangan, na madagdagan man lang kahit kunti ang ating kaalaman sa mga hiwaga ng Diyos. Na malalaman natin ang mga hiwaga ng Diyos na naging lihim sa mahabang panahon, na itinago niya sa lahat ng mga henerasyon. Ngunit sa panahon natin ngayon ay kanyang pinapahayag. Unang-una ang tungkol sa lihim ng kaharian ng Diyos na sa banal na kasulatan ay tinago sa pamamagitan ng mga talinghaga. Mga propesiya, pero nakatalinghaga, hindi po natin direct na maintindihan. At sa pamamagitan ng Bible exegesis ng ating mahal na guro, yung nagtatag ng kaharian ng Diyos, siya po ang nagbigay kung ano ang mga tamang kahulugan sa mga propesiya tungkol sa kaharian ng Diyos. Na lahat ng mga iyon ay ang mga kalagayan sa ating bansa bilang patunay na ito na nga yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya bilang paalala mga kapatid, na walang iba tayong papasukan maliban lang sa kaharian ng Diyos. Lahat ng mga tao, regardless kung anumang mga sekta, anumang mga lahi, for as long as they are seeking the kingdom of God, ay talagang malaman po nila kung ano ang totoo at nasaan na ang kaharian ng Diyos. So ano ba ang paalaala
ayon sa sulat dito sa Gawa 14:22. Ito po ang sabi, mga kapatid, na ipinapatibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok kayo sa kaharian ng Diyos. Nandito na nga, mga kapatid, ang maraming kapighatian. Isa na po itong mga kalagayan sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ang daming mga kapighatian. Itong pandemya, kasama po yan sa kapighatian. Pero hindi ibig sabihin na yan po ang siyang hadlang sa mga tao na makita man lang nila ang kaharian ng Diyos. Hindi po yan hadlang na ang mga tao ay hindi magsipasok sa kaharian ng Diyos. Paano nga po ba tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Unang-una po ay ang ating paniniwala, yung belief, ang ating pananampalataya sa Diyos. Kung tatanggapin natin unang-una sa ating sarili, pagtanggap ng buong puso, naniwala tayo sa sinabi ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay naibigay na sa isang bansa at pinapatunayan ng aming dakilang guro na ang bansang ito ay bansang Pilipinas. So kung tatanggapin natin ang kaharian ng Diyos, dapat paniwalaan po natin si Kristo na siya ang naglipat ng kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa na. Anong bansa ito? Bansang Pilipinas. Isino ngayon sa lahat ng mga lahi dito sa daigdig ang mapalad? Mapalad ang mga Pilipino sapagkat dito sa atin ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaharian. Ngunit kailangan nating pagdaanan na sa maraming mga kapighatian, mga kahirapan ng buhay, mga pagsubok sa ating buhay, ganun pa man ay kinakailangang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos kahit saan po kayo naroroon ngayon. Kahit nanood kayo nagsubaybay sa ating programa sa pamamagitan man lang ng live dito sa Facebook, kahit nandyan kayo sa ibang bansa, kung maintindihan ninyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos at tinanggap ninyo ng buong paniniwala na nandito na ang kaharian ng Diyos. Kasi sino mang ang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang bata ay hindi siya makapasok. Ang ibig sabihin pala, katumbas sa makapasok sa kaharian ng Diyos, yung pagtanggap, yung paniniwalang buo. So yun po ang unang kriteriya na nandyan yung ating faith, ang ating paniniwala. Sa gitna ng mga pagsubok ay kailangan tayong maging matatag na mananatili ang ating pananampalataya. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Kasi darating talaga ang mga panahon
na mayroong mga kaganapan sa buong daigdig, lalo na ito, na bilang tao, darating sa ating kahinaan na tayo ay matatakot. Sino ba sa inyo ang hindi nakaramdam ng takot? Manhid po yun, ng tao na yan. Nandyan yung mga bagay na talagang nakakatakot. Pero ano ang sabi ng Diyos? Kung nandyan yung takot natin, anong sabi ng Diyos dito sa Lucas 12:32? Huwag kayong mga takot. Siyempre, nandoon yung takot ng mga tao Pero anong sabi ng Diyos? Huwag kayong mga takot. Munting kawan. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Tingnan mo. Although nandyan yung takot, normal lang sa atin mga tao, makarinig tayo ng mga digmaan. Siyempre, mabahala din tayo na kasama na ang takot. Pero paano tayo pinalakas ng Diyos? Isipin po natin na sa inyo'y ibinigay ang kaharian. Ano po yun? Kaharian ng Diyos. Kaya ang ating paniniwala sa kaharian ng Diyos at sa Diyos ay mawawala yung takot. At ano ba sa kabuuan itong kaharian ng Diyos? Dito sa 1 Corinto 4:20, dito po natin malalaman kung ano sa kabuuan, anong meron sa kaharian ng Diyos na ibinigay na ng Diyos sa atin. Sabi po dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Intindihin po natin mga kapatid. Makarinig tayo salita ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero hindi lang doon. Na hindi lang yan salita. Yung words na the kingdom of God. Hindi lang yan salita. Ano yan? Kapangyarihan. Ibig sabihin, kung ibinigay sa atin yung kaharian ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ibinigay sa atin ang kapangyarihan, hindi lang natin alam sa anong paraan gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Kaya mapalad tayong mga Pilipino. Kaya nga mga kapatid, hindi man pwede na sa isang kaharian ay walang hari. Ito ay pangako ng Diyos noon pa kay Jacob na magmula sa kanya ang mga hari sa daigdig. Kasi ang Kristo ay lalabas mula sa angkan ni Jacob o Israel. Ibig sabihin by blood po yun. Ang pinakaama sa mga hari noon
na namamahala sa kanya-kanyang panahon sa kaharian ng Diyos na ipinagkaloob noong una doon sa bansang Israel. Hindi ibang lahi ang namamahala doon. Yung bloodline po mismo ni Jacob, bloodline, kanyang mga lahi. Ngayon, walang ibang Jacob na tumayo sa Pilipinas. Si mahal na Haring Philemon Oriampunan siya. Siya ang tunay na Hakob dito sa Pilipinas. Kaya yung mamahala din bilang hari sa mga hari ay bloodline din ng ating dakilang guro. History repeats itself. Bloodline din. Yung maging successor ng ating mahal na hari Philemon Oriampunan ay bloodline din na sa kanyang mga tunay na anak na ang kanyang dugo at laman. Kaya may kasabihan na ang ama ay naging anak at ang anak ay naging ama. Totoo po ba yan? Naniwala po ba kayo na ang ama ay naging anak at ang anak ay naging ama? Kung titingnan po natin ang salita na yan, simpleng-simple lang, pero mahiwaga. Paano ba ang ama na naging anak? At paano ang anak naging ama? Kung basahin po natin ang mga lahi dito sa daigdig, sa Lucas 23, si Adan ay anak ng Diyos. Siya ay naging ama sa lahat ng mga lahi. Ganun po yun. Na mula kay Adam bilang ama, pumalit si Seth na kanyang anak. Si Seth ay naging ama sa pangalawang henerasyon sa buong daigdig. Yun po ang ibig sabihin na ang ama ay naging anak at ang anak ay naging ama. Ngayon, sino ang ama ng kaharian ng Diyos? Yung ama sa kaharian ng Diyos, si mahal na Haring Philemon Oriampunan. Saan ipinagkaloob ang kaharian ng Diyos? Sa anak. Kaya ang anak na po ngayon ang namamahala sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Riambunan siya. Ganun po ang hiwaga, mga kapatid. Isipin natin na bawat henerasyon, bawat panahon ay hindi nawawalan ng sugo ang daigdig. Sinabi na rin po yan ni mahal na Haring Philemon Oriampunan siya, na hindi nawawalan ng sugo ang daigdig. Kaya kung isipin po natin yung kahulugan ng Rizal, sprouts again po yan. Saan siya mag-sprout? Doon sa kanyang bloodline. Kung meron siyang mga anak, pipili lang siya doon. May pattern ba na ganyan ang kalagayan, mga kapatid? Meron. Noong kaharian ng Diyos ay kinuha ng Diyos
doon sa mga kamay ni Haring Saul. At doon ibinigay kay Haring David. Mula noon, wala nang ibang tagapamahala ng kaharian. True bloodline of kingship na. Sinong pumalit kay Haring David? Ibang tao ba? Hindi. Isa sa kanyang mga anak, pinili ng Diyos. Si Haring Solomon ang umupo sa kaharian. Ganon din after kay Haring Solomon, ang kanyang anak din ang kahalili. Ngayon, history repeats itself man. Inaitatag naman itong kaharian ng Diyos. Hindi din pwede na ibang tao ang mamamahala sa kaharian ng Diyos. Kung ano ang naganap noon ay siyang magaganap dito sa Pilipinas. Kaya walang sino mang pumalit sa pwesto. Sa trono ay nasa loob lang po yan ng pamilya. Yung hindi lang spiritual family, spiritual at material. Kasi nga, ang kinuha ni Kristo ng kaharian ng Diyos, ibinigay dito sa atin. Kanino nag-umpisa ang istorya ng kaharian ng Diyos? Nag-umpisa yan kay Jacob, na ang mga chosen people of God ay yung mga lahi ni Israel, yung 12 tribes of Israel. Nasaan na yan ngayon? Dito po yan sa Pilipinas. Kaya hanapin po natin ang totoo na mga tribo ni Israel. Na ang tribo na yan ay merong pinanghahawakan. Hindi lang sa spiritual na koneksyon, mga kapatid. Pati na po sa material na patunay na sila ang mga tribo ni Israel. Anong dokumento? Affiliated yon sa the kingdom of God. Tapos na po yung 12 tribes of Israel. Yun ang paghaharian ng Kristo. Saan lalabas? Bilang anak ng tao, ang sugo po, mga kapatid, na darating na tagapamahala sa kaharian ng kanyang ama, ang kanyang titulo ayon sa hula, anak ng tao. Hindi po yung si Jesus, kasi si Jesus, Son of God. Na pag-uupo na ang anak ng tao, ay magsisiupo na rin ang mga hari para makilala siya na hari sa mga hari. So hindi lang po nag-focus ang governance ng Diyos sa mga hari. Kasi hinahanap din niya ang mga saserdote. Dalawang lineage ang saserdote dito sa daigdig. Yung mga saserdote na ayon sa order ni Aaron, mga Levites noon, at yung mga saserdote na lalabas ayon sa order ni Melchizedek. Saan po yan lalabas? Dito po yan sa Pilipinas.
Anong koneksyon sa mga saserdote na yan sa kaharian ng Diyos? Mangangaral po sila sa kaharian ng Diyos. Dito sa Pilipinas, marami pong mga saserdote sa iba't ibang mga sikta. Paano po natin malalaman na ang mga saserdote na yan ay konektado doon sa kaharian ng Diyos? Kung ang mga saserdote na yan ating makikita at ating maririnig na tunay na nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, ay yan po ang mga saserdote ng kaharian ng Diyos. Kaso lang, yung ibang mga saserdote, mga kapatid, hindi man sila tumanggap na ang kaharian ng Diyos ay dito sa Pilipinas. Iba din sa kanila paniniwala na ang kaharian ng Diyos ay nandoon sa himpapawid, lampas pa sa kalawakan. Hindi po yun mga saserdote ayon sa plano ng Diyos na konektado sa kanyang kaharian. Kasi dalawang mga malalaking katungkulan sa kaharian ng Diyos, mga hari at mga saserdote. Ayun po ang mga palatandaan na nagumpisa na nga ang governance ng kaharian ng Diyos. Pero saan ito nagumpisa? Diyan pa muna sa mga pamilya, mga kasapi ng mga tribo ni Israel nagumpisa. At sa unti-unti ay ang mga plataporma ng kaharian ng Diyos ay unti-unti po yan tatanggapin ng mga leaders sa gobyerno sa darating na 5 na mga pangulo na mag-umpisa sa 2022. So ganun po yun, hindi po bigla na pag sa ganyang panahon automatic na kaagad. May nakatakdang sukat, may mga panahon na ating hintayin na yun ay kaganapan, mga kaganapan ayon sa plano ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang katawan ni Kristo ay pinagdidibatihan ngayon. Bakit ang mga iglesia, yung mga nagtatayo ng iglesia ay nagdi-debate? Ano ba ang kanilang sentro sa pagdidebate? Kasi ang nais din ng isang iglesia na sila din ay nagpapatunay na kami ang tunay na katawan ng Kristo. Kasi ang iglesia ay katawan ng Kristo. Kasi isang katawan po yan, isang organisasyon. Ganun po ang paggalaw sa spiritual at material. Mayroong ulo at may mga bahagi sa katawan o buong katawan. Yung ibang iglesia naman ay nagdidipinsa sa kanilang iglesia na sila lang ang tunay na iglesia. Kung basahin po natin ang banal na kasulatan, ang purpose ng katawan, ang ulo ay sugo, ay para maitayo po ang gobyerno ng Diyos.
So ano ba ang meron sa ikakasakdal ng katawan ng Kristo? Pagbasahin po natin ang Efeso 4:11 hanggang 12, kung bawat iglesia ay nagkiklaim na sila yung tunay na katawan ni Kristo, titingnan po natin kung ano ba ang meron sa katawan ni Kristo. Para mawala na po yung mga pagtatalo. Naisipin natin kahit anumang mga iglesia, for as long as naniwala tayo sa katuruan ni Kristo, unang-una tungkol sa kaharian ng Diyos, ay bahagi tayo ng kanyang katawan. Ganun po yun. So ngayon, anong meron sa katawan ni Kristo? Ulitin ko po, basahin natin dito sa Efeso 4:11 hanggang 12, ito ang sabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propita, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Saan kayo dyan? So yan po ang bahagi sa katawan ni Kristo. Yung tunay na katawan, may mga apostol, may mga propeta, may mga ibanghilista, may mga pastor, at mga guro. Ang tanong, magkakahiwalay po ba yun? Magkahiwalay ba ang mga apostol at mga propeta? Magkahiwalay ba ang mga propeta at mga ibanghilista? Magkahiwalay ba ang mga ibanghilista at mga pastor? Magkahiwalay ba ang mga pastor at mga guro? Anong klaseng katawan kung magkahiwalay? Chap-chap na po yun ang katawan. Hindi buo. Kaya hanapin po natin sa buong daigdig anong organisasyon ang meron sa mga bagay na ito na buo, hindi hiwa-hiwalay. Kasi buo yan, pagbasahin po natin sa 12, Efeso 4:12, sa ikakasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod na ikatitibay ang katawan ni Kristo. Malinaw po mga kapatid. Sa ikakatibay sa katawan ni Kristo. Kaya wag na po tayong magdi-debate bilang mga pastor, ay sa inyo yung kaloob na yan, magiging pastor. Kung kayo'y mga guro sa mga iba't ibang mga sekta, ay pinagkaloob sa Diyos na maging guro. Ngayon, pag-evaluate po natin, sinong ulo? Si Kristo. Ano naman ang pangaral ng ulo? Ang ipinapangaral ni Kristo noon pa man hanggang ngayon, wala pang ibang pangaral si Kristo. Pagbasahin po natin ang Lucas 4:43, ang sabi, datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko. Sino nagsabi? Si Kristo. Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Kasi ang Kristo ay sugo. Anong kanyang sugo? Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Meron man siyang katawan. Ano ang sugo ni Kristo doon sa kanyang mga alagad ng mga apostoles?
ipangaral ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano ang sugo ni Kristo doon sa mga propeta? Magbigay kayo ng propesiya tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ano naman ang pangaral ni Kristo o utos ni Kristo doon sa kanyang mga ebanghelista? Ipangaral ninyo ang ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos sa buong daigdig. Ano naman dapat sana ang ituturo ng mga pastor? Kung sila'y konektado sa ulo, ay kailangan ipangaral ng mga pastor ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung mga guro, ano naman ang dapat ituturo sa mga tao, ay ituturo ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ganun po yun ang palatandaan sa tunay na bahagi o tunay na katawan ng Kristo. Kaya dito sa Pilipinas, maraming mga sikta. Pero may kanya-kanyang pangaral, hindi common. Iba-ibang mga doktrina. Pero ang nais lang ng Diyos, mga kapatid, ay sana wag na tayong magdi-debate. Kumbaga, pag-aralan natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Na yun ang pagtupad sa utos ng Diyos na hanapin ang kaharian ng Diyos. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, dalawang bagay lang ang pinapahanap. Sa lumang tipan, sabi ng Diyos, hanapin niyo ako nang sa kayo'y mga bubuhay. Hanapin natin ang Diyos. Saan? Noon, sabi niya, ang Jerusalem ay aking luklukan. Ang mga naniniwala sa Diyos noon, yung mga lahi ni Abraham, yung mga lahi ni Isaac, at mga lahi ni Jacob na siyang Israel, ay nagpunta sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, mga kapatid, ay luklukan po ng Diyos. Kaya hinanap nila ang Diyos. Saan? Doon sa Jerusalem. Doon ang bahay ng Diyos. Gaano ba kahalaga na sana lahat ng mga tao ay magpunta din sa Jerusalem? Pero hindi na po ang lumang Jerusalem ang dapat nating puntahan. Ang bagong Jerusalem na. Sapagkat hindi po nawawala ang diwa ng Jerusalem. Wala na sa luma, dito na sa bago. Kaya gaano po ba kahalaga na tayo'y makapunta sa lugar na banal na lugar bilang palatandaan natin na tayo talaga ay naghahanap sa Diyos. Kung basahin po natin ang paalaala ni Propeta Zacarias sa Zacarias 14:17 nang sabi, at mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Tingnan mo, mga kapatid, sino man ang hindi pupunta sa Jerusalem, lahat na bansa na hindi pupunta sa Jerusalem para sambahin ang hari,
Panginoon ng mga hukbo. Nasaan siya? Sa Jerusalem. Pero hindi na yung luma noon. Wala na siya doon. Iniwan na yun ni Kristo. Kaya sana ang bagong Jerusalem ngayon, ang palatandaan ay banal na syudad. Yun ang bagong Jerusalem. Kaya kung meron kayong magandang pagkakataon na batay din sa ating paniniwala na makaapak man lang tayo sa bagong Jerusalem para hindi tayo mawawala ng ulan. Sabi ng Diyos, kung hindi tayo makapunta sa Jerusalem, ano ang sabi ng Diyos? Sila'y mawawalan ng ulan. Ano bang ibig sabihin? Talinghaga po yan eh. Ano ba ang katumbas ng ulan? Yung pagpapala ng Diyos. Yung mga biyaya ng Diyos. Kaya lahat ng mga tao, pag sila'y makaintindi na nandito na, dito pala sa Pilipinas ang bagong Jerusalem, kailangan magpunta tayo doon para magbigay pugay sa Panginoong Diyos. Makaapak man lang tayo sa lupa na kanyang pinangako noon pa. Makaapak man lang tayo sa lupang pangako. At makaapak man lang tayo sa bagong Jerusalem. Yan po mga kapatid ang tungkol sa kaharian ng Diyos na buhat ng itong naitatag ay hindi man ito ibibigay sa ibang lahi. Sa lahi lang ni mahal na ring Philemon Oriam Bonanza ang magpatuloy sa kaharian ng Diyos. Kung basahin po natin, intindihin po natin ang nakasulat sa Daniel 2:44 bago po tayo magtapos. Ang sabi, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man yaoy iiwan sa ibang bayan. So, ibig sabihin, hindi niya ibibigay sa ibang bayan. Hindi iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. So ganun po, kasi gobyerno po ng Diyos yan. Ibig sabihin, lahat ng sistema ng gobyerno na makatao na ang author sa sistema o pamamalakad sa isang gobyerno ay galing lang sa utak ng tao, hindi galing sa Diyos, mawawala po yun. Yun ang lilipulin ng Diyos. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sistema sa gobyerno. Bawat bansa, yun ang kaharian, kasi gobyerno eh. Hindi lang hari na mamahala, mga presidente. Kaya ano ang sabi? Sa lahat ng mga iba't ibang sistema sa pamamahala sa daigdig, sa bawat bansa, ay babaguhin po yun ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Ano ang sabi dito sa Apokalipsis 11:15? At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan
ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Saan siya maghahari? Dito sa sanlibutan. Saang parte sa sanlibutan? Sa silangan, mga pulo ng dagat. Ano yon? Bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayo, huwag tayo po mawalan ng pag-asa. Bakit maraming namamatay? Bakit maraming kapighatian? Bakit maraming kahirapan? Bakit maraming lumuluha? Hindi po natin maiwasan yan, sapagkat yan po ay nakatakda. Pero ang mga bagay na yan ay walain ng Diyos. Ito ang kanyang pangako, mga kapatid. Sa Apokalipsis 21:4 hanggang 5 na ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananabitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay na magkaroon ng pagbabago sa lahat ng mga bagay dito sa daigdig. Unang-una, dito sa bansang Pilipinas na siyang pinagtatayuan ng Diyos sa kanyang kaharian o kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas para sa buong daigdig. So dito natin matutunghayan, makikita balang araw, hindi naman ito bigla. May kanya-kanyang panahon sa lahat o sa bawat bagay na babaguhin ng Diyos. Ang sistema ng ating gobyerno ay babaguhin ng Diyos. Ang sistema ng ating pamumuhay na ngayon ay puno ng kahirapan, babaguhin ng Diyos na wala ng hirap. Kung ang kalagayan ng ating buhay na maraming kapighatian, babaguhin ng Diyos, wala ng kapighatian. Huwag lang po tayong magmamadali. Kung ang buhay ng tao ay maiksi, babaguhin ng Diyos. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag, pati na yung mga taon ng ating buhay. Bibigyan tayo ng napakahabang buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Wala nang luluha, wala nang nagugutom. Abundance. Ganun po ang pangako ng Diyos. Hanggang sa muli, mga kapatid, sa ngalan ng aming dakilang guro, sa aming mahal na Supremo, sa kaharian ng Diyos, mahal na Haring Filemon Uriam Bonancia, at sa ngalan din ng ating presidente ngayon sa kaharian ng Diyos, mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonancia, at sa lahat ng ating mga kasamahan sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, tayo po ay magbabalik muli sa pagpapatuloy sa gawain na ipahayag sa lahat ang tungkol sa kaharian ng Diyos na dito na sa Pilipinas. Kaya salamat din sa pagsubaybay ng ating mga kapatid
Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, si Edgar Ligotong, live po dito sa Central Office ng The Kingdom of God. Mapagpalang oras sa ating lahat. Babuhay the Kingdom of God. Keep safe everyone.